Magandang araw mga kaibigan. Tunghayan po natin ang ikalimang kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nang sumunod na linggo ay ang nakatakdang pag-alis ni Clarissa patungong Italy. Doon ito ipapagamot ang kanyang kapatid. Sinabi ni Clarissa kay Elias na ilang araw ito mawawala dahil nadalaw ito sa isang kaibigan. Ilang araw ding na-confine si Laika sa ospital dahil kinailangan kuhanan siya ng blood marrow na siyang sasalin sa kanyang kapatid. Ikaw nang bahala rito, Laika. I-on mo palagi ang cellphone na binigay ko sa'yo. Gusto kong bawat tawag ko, may babalita ka sa akin tungkol sa inyo na Elias. Oo, ma'am. Kayo na ho sanang bahala kay Ate Mean. Wika ni Laika na tila gustong maiyak. Huwag mo siyang alalahanin. Basta pagbutihan mo ang pakikipaglapit kay Elias. Marahan na lamang siyang tumango. Pilit niyang pinasaya ang kanyang mukha nang makitang nilalabas sa mga staff ng ospital ang stretcher na kinahigaan ng kanyang kapatid. Laika, hindi ka ba talaga pwedeng sumama? Malungkot ang mukha ni Mean. Mahigpit itong hinawakan ang kamay ng dalaga. Sorry ate, pero hindi pwede. Basta huwag kang matakot. Nariyan naman si Ma'am Clarissa. Siya mismo nagboluntaryo mag-asikaso sa'yo. Isa pa, meron siya kilalang dalubasan doktor sa Italy. At alam kong gagaling ka doon. Isang malungkot na ngiti ang sumungaw sa mga labi ni Mean. Sana nga, Laika. Sana makauwi pa ako rito sa Pilipinas. Ipagdadasal kita, ate. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Pinayuko ni Mean ang dalaga. Pagkatapos niyon, ay hinagka nito sa noo si Laika. Ingat ka palagi rito, Laika. Ikaw rin, ate. Hihintayin ko pagbabalik mo. Pagbalik ni Laika sa malaking bahay, inaabutan niyang naroroon sina Elias at Pia na kalong-kalong si Aris. Sabay pang napatingin sa gawin niya ang magnobyo. Agad naman nang umiti si Pia. Mabuti at nakabalik ka agad, Laika. Nakalis na ba sina Tita Clarissa? Marahan siyang tumango. Sinadya niyang huwag mapadako ang tingin sa gawin ni Elias. Oo, kanina pa. Hindi ko na kasi hinintay na makaalis ang eroplanong sinakyan nila. Binalingan ni Pia ang binata. Elias, bakit hindi mo na lamang isama si Laika sa pagkuha ng gown natin? Tuloy ay ipasyal mo na rin si Aris. Parang ang kinagulat ni Elias at Laika ang sinabi ng babae. Pero Pia, nakakaya naman kay Laika. Hindi, ako ang bahala. Tumayo si Pia at nilapitan si Laika. Okay lang ba sa'yo na samahan si Elias? Medyo masama kasi ang pakiramdam ko ngayon. Kaya hindi ko masasamahan si Elias sa pinagpatahian namin ng mga gown. Pwede bang ikaw na lang muna sumama sa kanya? Bagyang umawang ang mga labi ni Laika. Heto't hindi na nga niya kailangan mag-isip kung paano makakalapit kay Elias. Mismong si Pia nang gumawa ng paraan para mangyari iyon. Bago pa siya makatanggi, ay dumapo na ang lalamig na kamay ni Pia sa kanyang braso. Please, Laika, samahan mo na siya. Isa pa'y talagang balak na makitang isama sa pagkuha ng gown. Hindi ko kasi pwedeng isukat ang trahe de boda. Kaya sa'yo ko sana ibalak at pasukat para malaman ko kung may mali sa pagtahi. Total naman, mukhang magkasing katawan lang tayo. Noon pinasyan tumingin ni Laika kay Elias upang humingi ng tulong rito. Subalit napatungo na lamang ito at tila sinasabing pumayag na siya sa hiling ng nobya nito. Sige, pahig na ako. Kaya lang, baka naman ayaw ni Elias na sumama ako. Okay lang sa akin yung Laika. Maganda nga dahil masaya kung madaragdagan ng isa kasama namin ni Aris sa pamamasyal. Habang nagsasalita si Elias, ay hindi niya maramdaman na bukal sa loob nito ang pagsasabi niyon. Parang napipilitan lang ang binata ng dahil kay Pia. Maraming salamat, Elias. Hindi ko nahintayin ang pag-alis niyo. Gusto ko na kasi magpahinga at parang matutumba na ako.
Napatingin naman si Elias sa babae. Kanina pa nga, walang kulay ang hapis na mukha nito. Ihatid na muna kita sa kwarto mo, Pia. Huwag na, okay lang ako. Kaya ko naman ang sarili ko. Ang mabuti pa ay umalis na kayo ni Aris. Sigurado ka ba na kaya mong umakyat? May pag-alala sa tinig ni Elias at naghatid iyon ng inggit sa puso ni Laika. Bigla niyang pinangarap na mapunta sa kinatatayuan ni Pia bilang nobya ng binata. Saglit lamang iyon ay muli na naman siya nakaramdam ng pangungonsensya. Kaya pa ng tuhod ko, Elias. Saad ni Pia na kunwari nakukulitan sa binata. Yaman din lamang na pinagtatabuyan mo na kami. Siguro nga'y dapat na kami umalis. Ano bang gusto mo pa sa lubong? Kahit na wala. Ang mahalaga, itatlo pa rin kayong uuwi mamaya. Akmang halika ni Elias sa mga labi si Pia nang pasimpleng iiwas ng babae ang sarili sa binata. Dumapo ang halik ng binata sa pisngi lamang nito. At kitang-kita iyon ni Laika. Mabilis nga lang niyang binawi ang paningin sa takot na mapansin ni Elias ang ginawa ng nobya nito. Labis na pinagtakhan niya ang di pagpayag ni Pia na magkanito sa labi ni Elias. Gayong natural lamang iyon sa magnobyo at lalong sa tulad nilang meron ng isang aris. Bagaman napansin din ni Elias ang pag-iwas ni Pia ay hindi na lamang ito kumibo. Palaging ganoon ang nobya magmula nang balik ito. Palaging umiiwas si Pia kung magkausap sila nito at magkasama sa kanilang pamamasyal. Tila may nakakahawang sakit ang binata kung umiwas ang babae. Kumusta na parang ate Mean mo? Butit pumayag siya mag-isa sa bahay ninyo. Ngayon nakatira ka na sa aming bahay. Tanong ni Elias na bumasag sa mahabang katahimikan na mamayani sa kanilang dalawa. Pumayag naman siya. Isa pa ay nagbabakasyon siya sa mga tiyahin namin. Hindi siya dapat mag-stammer. Baka makahalata si Elias na nagsisinungaling lamang siya. Ganon ba? Siya nga pala. Pasensya ka na kay Pia, ha? Napako sa kalsada ang paningin ng binata habang nagsasalita ito. Si Aris naman, ikalong-kalong ni Laika sa passenger seat. Baliwala yun. Hindi lang siguro kaya ni Pia na umalis kanina. Mukhang masama talaga ang kanyang pakiramdam. Nagtibik lamang ng balikat si Elias. Napansin din ng binata na padalas ang pagsama ng pakiramdam ni Pia. Mag-iisang linggo na sa San Miguel ang mag-ina nito at parang walang pagbabago sa katawan ng mga ito. Pawang mga payat at namumutla pa rin ng dalawa. Napabuntong hininga ang binata. Bukas na bukas din ay ipapacheck up ni Elias sina Pia at Aris. Baka kung may sakit pala ang dalaway ay hindi pa niya alam. Dahil sa malalim na buntong hininga ng binata, ay napatingin dito si Laika. Masama bang pakiramdam mo? Ha? Wala naman. Bakit mo natanong? Ikinagulat pa ng binata ang kanyang pagtatanong. Para kasing pagod na pagod ka. Baka kako kailangan mo nang magpahinga. Pwede naman tayong huminto muna dyan sa maliit na karinderya. Okay lang naman ako, Laika. May iniisip lang ako. I see. Napatango-tango na lamang si Laika at tumahimik sa kanyang kinuupuan. Itinuon na lamang niya ang paningin sa kalsada. At ilang minuto pa, ang tinatakbo nila ay nakatulog na sa mga bisig ng dalaga si Aris. Natutuwa namang hinaplos ni Laika ang braso ng bata upang lalo pang mahimbing sa pagkakatulog. At ilang sandali pa ay inayos niya pagkakasandig niyon sa kanyang balikat. Hindi naman sinasadyang napatingin si Laika sa braso ng batang lumitaw sa pagkakalilis niya ang t-shirt nito. Merong ilang pupulang butlig doon na tila kagat ng isang insekto. Elias, maraming kagat si Aris ng lamok yata. Aniyang hindi napigil na sabihin sa binata. Oo nga, sinita ko na si Pia tungkol dyan. Ang sabi, nakaligtaan daw niyang kulambuan ng bata noong isang gabi, kaya hayan at kinagat ng lamok. Saad naman ng binata. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ayaw pa ni Pia na lumipat sa bahay. Marami namang kwarto doon na bakante at higit na komportableng tulugan kaysa tinutuluyan niyang bahay ngayon. Gusto niyo lang siguro masolo muna si Aris. Kapag naging mag-asawa na kasi kayo, mahati ng loob niya sa inyo ng bata. Kaya siguro, ayaw niya pang tumira malapit sa'yo.
Siguro nga. Saad na lamang ng binata. Pagdating nila sa bridal shop, ay hinihintay na ito ng bike designer ng gown ni Pia. Tumaas ang kilay nito nang makita ang ibang mukha ang kasama ni Elias. Nasaan na nga palang future Mrs. Bautista? Bagaman kay Elias ito nagtatanong, ay kay Laika naman ito nakatingin. Masama ang pakiramdam ni Pia. By the way, Alexa, meet Laika. Siya pinakausapan ng fiancé ko na magsukat ng gown niya para ma-check kung may problema sa fitting. Muli siyang tinitigan ng Becky. Pwede na. Hindi naman kayo nagkakalayo ng sukat ni Miss Pia. Halika, sumunod ka sa akin sa loob. Bago siya tuluyang sumunod sa supladang Becky, ay sinulipan niya muna ang mag-ama. Bagyang tumango si Elias at ngumiti sa kanya. Ito naman ang may kalong kay Aris na tulog pa rin. Sigurado ka bang ikaw lang pinapasukat ni Miss Pia ng gown na yan? Kulit ang designer na si Alexa. Nakatitig ito kay Laika. Oo, bakit ba? Mas bagay sa'yo ang gown. At higit sa lahat, mas bagay kayo ni Mr. Bautista. Kimi na lamang siyang napangiti. Malabo lang ang mata mo. Mas hamak namang mas maganda si Pia sa akin. Medyo pumayat nga lamang ngayon. Kaya nga hindi sila bagay ni Mr. Bautista. Kasi parang natuyot ang beauty niya. Tapos na ba talaga ang gown na to? Pag-iiba ni Laika ng usapan at hindi na pinansin pa ang komento ng kausap niya. Humarap siya sa salamin at tama nga sinabi ng designer na iyon. Lapat na lapat nga sa kanya ang damit pangkasal. Tama lang ukwa sa tapat ng dibdib ng naturang damit. Ngunit kung siya masusunod, ay gugusto niyang hindi mahaba ang manggas niyon. Pakiramdam niya na kapag siya ay kakasal, ay pawis na siya bago makarating sa altar dahil sa balot na balot siya ng trahe de boda na iyon. Preference talaga ni Pia ang mahabang manggas sa mga sinusuot nitong damit. Ni hindi niya pa ito nakita nagsuot ng sleeveless o kahit maiksing manggas ng damit. Lagi na'y nakatago ang braso at kamay nito. Lumabas ka na, ganda. Ipakita mo na kay Mr. Groom yung damit ng kanyang magiging jowa. Paglabas niya ng fitting room, ay gising na si Aris at naglalaro na. Mabilis namang napatayo si Elias nang makita ang ayos ngayon ni Laika. Kung makatitig ito sa dalaga, ay para bang siya na mismo ang bride ito. Bagay na bagay sa iyong gown. I mean, magandang pagkakayari niya. Tumaas naman ang kilay na usiserang bading. Natutuwa naman si Laika kahit pa nga binawi ni Elias ang sinabi nitong bagay sa kanya ang gown. Maraming salamat. Pero mas magandang damit na ito kung si Pia mismo magsusukat. Hep hep! Hindi pwedeng sukatin ni Miss Pia ang gown kung gusto niyong matuloy ang kasal. Sabad naman ni Alexa. Oo naman, alam namin. Kaya nga kailangan sukatin ni Laika yan para makita ni Pia kung okay na sa kanya. Sorry Mr. Bautista. Biglang saad na Alexa nang mapansin seryoso ang mukha ng binata. Siyempre pinapaalala ko lang. Baka kasi nakakalimutan niyo. Kailan ba namin makukuha para sa mga abay? Tanong pa ni Elias. Bukas na ho. Okay, sige. Babalikan na lang namin ni Pia mga yun. Pagkatapos magpalit ni Laika ng damit, ay dumiretso naman sila sa malaking mall sa bayan ng San Miguel. Hapunan na makabalik sila sa malaking bahay. Naghihintay na sa veranda si Pia sa kanilang pagdating. Inaasahan ni Laika na nakasimangot ito dahil sa tagal ng oras na pamamasyal nila. Ngunit hindi iyon ang nakita ng dalaga. At sa halip ay nakangiti pa ito at nagpasalamat sa kanya. Ano nga bang tinatago ni Pia? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.